Hi guys! Welcome back to another vlog. And this time, pupunta tayo ng Penang, Malaysia. So, nag-travel kami from Malaysia to Penang by plane. So, it takes 1 hour ang flight ng Malaysia to Penang. We are now on board and ready to fly. So, see ya in Penang, Malaysia. Welcome to Penang International Airport, Char. So, from airport guys, nag-book kami ng taxi from the airport, which is 45 ringgit yung chinard sa amin from airport to our hotel. In all fairness, ang bait at ang galing mag-English ng taxi driver na sinakyan namin. Marami siyang story guys about Penang, which is good for us. Tapos, medyo nagbigay din siya ng mga tips sa food, sa culture, regarding sa mga tao, cost of living sa Penang. While we are on the way to our hotel, na-enjoy ko yung mga nakikita ko na mga historical places nila kasi it's my first time. So, na-amaze lang ako sa ganda ng mga historical places nila. May mga luma pa silang mga historical na mga buildings doon. Then, may pa-room tour tayo guys. Siya nga pala, this is the Bayview Hotel dito sa Penang, Malaysia. So, malaki yung room nila. In fairness, napakalaki ng room nila. So, ayun yung door. Tapos, ito yung window na open siya na makikita mo talaga yung dagat ng Penang. So, that is Penang, Malaysia. And ito naman yung bathroom nila guys. O, diba? Ang laki ng bathroom din. May ano pa yan, may bathtub. Ayan, may bathtub. So, malaki talaga guys. So, after natin ng pa-room tour, lumabas muna kami at naghanap ng restaurant kasi medyo gutom na ang mga traveler, char. So, ito guys, ito yung mga view dito sa Penang, Malaysia. O, diba? At napaka-old city pa rin niya. So, ayun guys, nag-iikot-ikot kami para humanap lang ng restaurant. By the way, ito pala ang Georgetown, Penang, Malaysia. Ito yung center ng Penang. So, nandito yung mga historical places. So, makikita nyo guys, mga old pa talaga siya ng mga buildings. Talagang hindi nila gaanong renovate yung mga area. Parang mini-maintain nila na ganito lang talaga siya. Which is maganda naman. So, maraming mga historical places pa na napupuntahan namin dito. In all fairness guys, nung pumunta kami ng time na to, maraming mga tourist din na nagbabakasyon ng time nito. Bago kami pumunta dito guys, sa Penang, we do a small research regarding sa place. So first, the tourists consider is the food. As in all fairness, masarap talaga yung food nila dito. At isa pa guys, mura lang dito. Napakamura ng mga food nila, ng mga bilihin nila. Siya nga pala guys, tapos na kami nag-lunch ng time na to guys. So after nag-lunch, nag-ikot-ikot na kami. Hindi ko na i-vlog sa inyo yung mga kinain namin. Pero in all fairness, masarap yung kinainan namin at mura pa. In-explore na lang namin tong Georgetown kasi nga ito yung pinaka-destination ng mga tourists. So, andyan yung marami kayong mabibili ng mga souvenirs, mga pasalubong, at saka marami ding mga pagkainan dyan guys, mga maliliit na mga shops, palamigan, anything. So, on the next day, we went to Batu Ferenghi. Batu Ferenghi, guys, is a northwest
area of Georgetown na which is the beach area siya ng Pinang. It's an open beach guys, wala tong bayad. Marami lang nag-o-offer dyan ng mga water activities kaya ng mga jet ski, banana boat, pero hindi na kami nag-try guys. So in-explore na lang namin pag ang Bato Ferengue, naglakad-lakad na lang kami dito. So hindi din kami naligo, which is pangat yung dagat ng time na pumunta kami. So wala, naglakad-lakad lang talaga, walang nagawa. So, ayun na nga guys, after namin nag-ikot-ikot, we decided na bumalik na lang sa hotel at saka nag-early dinner na rin para another day na naman bukas. On our third day guys, pupunta kami ng Pinang Hill. So, dito kami ngayon sa bus station, nag-aabang ng bus papunta sa Pinang Hill kasi mas murang mag-bus kaysa mag-grab ng taxi. So, we decided na mag-bus para makatipid naman. So, habang nag-aabang kami ng bus ng time na yan guys, it took about 30 minutes yung pag-aantay namin kasi yun ata yung interval time nila. So, mura lang naman yung pamasahe guys, about 3 ringgit each lang kung hindi ako nagkakamali. So, from bus station to Pinang Hills, it takes about almost an hour guys yung travel kasi nga marami ding stop yung bus. Yun nga lang yung consequences pag mag-bus ka, marami mga stopover unlike kung mag-grab ka, so diretso yung biyahe. Pero it's okay, na-enjoy din namin yung mga nakikita namin. So for me lang guys as a first time traveler sa lugar na ito, mas masaya at mas adventure kung gumamit kayo ng public transportation kasi nga mas na-explore nyo yung place, mas marami kayong nakikita. Yung pag hindi kayo nagmamadali, nag-chill-chill lang kayo, parang it's a process din ng pag-explore, ganon. And plus the fact na nakakatipid rin kayo sa mga ganitong klase ng travel or explore or adventure, diba? Ganun yun guys, ganun. And so finally, we are here in Pinang Hill. So from here guys, sasakay na naman tayo ng train. So but wait, kailangan muna natin kukuha ng ticket. So we purchased a ticket over the counter lang guys. Ayun na nga guys, after namin nakabili ng ticket, so nag-decide kami na mag-early lunch lang muna dito bago kami aakyat sa Pinang Hill. Mary Brown na parang fast food. Nag-order kami ng 6-piece chicken. Bundle na pala yun. Ay, parang combo na pala siya yun. So, yung combo na, including yung ito yung Coke na 1.5. Tapos, dalawa lang kami. Ano yun? Pang malakasang drinks na talaga. So, ang ending, may iwan pa rin yan siya dyan, guys. So, ayun na. After nag-lunch, sumabak na kami dito sa pilahan. Oh my God. Hindi ko inakala na ganito kahaba yung pila, guys. It took about 30 minutes then yung pila bago kami nakasakay ng train. At ayun na nga, nakasakay na kami ng train up to Hill. So, pa-up to yung, guys, yung train na to, guys. Kasi nga, pupunta kami ng Pinang Hill. And after 15 minutes ride, nakarating na kami dito sa Pinang Hill. So, we start to explore kung anong meron dito. First time ko, kaya hindi ako nag-expect ng gaano. Pero let's see. At this time guys, nung pumunta kami dito guys, sobrang init. Napakatirik ng init. Although medyo malamig yung hangin, yun lang yung nakakaano doon kasi medyo malamig yung hangin.
ayun na nga, after namin nag-explore at nag-ikot-ikot dito sa Pinang Hill, hindi naman siya ganun napapawaw ka talaga guys. Hindi siya ganun. Parang okay lang talaga siya, pero hindi ako napapawaw sa ganda nito. So ayun na, we decided to pababa na kami. Bumalik na kami, sumakay na naman kami ng train. At this time, nakakuha ko na yung magandang view. Nakahanap ako ng magandang spot kung saan ako makaka-capture itong ganda ng yung pagra-ride namin ng train. So, pa-down na kami nito, o, diba? So, after namin nagpinang Hills, guys, sa kinagabihan na, nag-explore na kami dito sa Georgetown at night. Kung ano ba yung view ng Georgetown at night. Maganda pala, guys. So, this is our last night. So, ito yung view na to, guys. Na-capture ko to sa rooftop ng hotel kung saan kami nagsistay. May bar pala sila doon sa rooftop, guys. So, umakyat kami at in-explore na namin yung bar nila. Pa-chill-chill lang kami dito at saka may mga pictorials since this is our last night. So, wala lang. Nag-enjoy lang kami. Goodbye, Pinang.